Pinagtawanan ng buong pamilya si Rick nang malamang ang minanalang niya ay isang lumang bahay sa gitna ng dagat. Pero kalaunan, lahat sila'y nagsisi nang malaman kung ano ang laman nito. Si Rick ay mabait, tahimik at tapat na apo. Siya ang nag-alaga sa kanyang lolo noong matanda na ito, samantalang ang iba niyang kamag-anak ay abala lang sa pera at luho. Habang ang lahat ay walang pakialam, si Rick lang ang laging nasa tabi ng matanda. Pinapainom ng gamot, pinapakain at pinapasaya kahit mahina na ito. Kaya noong pumanaw ang kanyang lolo, inasahan ng pamilya ni Rick na sila ang makakakuha ng pinakamalaking parte ng mana. Nang araw ng pagbabasa ng testamento, halos mabingi ang buong silid sa sigawan. Ang mga magulang ni Rick ay nakatanggap ng tig-1 milyong euro, ang kapatid niyang lalaki ay isang marangyang villa, at ang kapatid na babae ay isang kastilyo sa France. Ngunit nang dumating na ang kay Rick, ngumiti lang ang abogado at sinabing, "Para kay Rick, isang lumang bahay sa gitna ng dagat." Natahimik ang lahat, tapos nagtawanan. Tinawag pa siyang tanga ng sariling pamilya. Sinabing wala ng halaga ang bahay na iyon dahil matagal nang sira at halos gumuho na. Pero sa kabila ng lahat, nagpasalamat lang si Rick. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi siya bibiguin ng kanyang lolo. Makaraan ng ilang linggo, naglakbay si Rick papunta sa bahay gamit ang maliit na bangka. Doon niya nakita ang lumang estruktura. Wasak na ang bubong, may mga lumot sa pader, at ang sahig ay nababalot ng alon tuwing high tide. Pero may kakaiba siyang napansin. May tunog na parang humuhuni sa ilalim ng sahig na tila may gumagalaw. Habang nililinis niya ang bahay, natabig niya ang isang lumang aparador. Sa likod nito, may nakatagong trapdoor na gawa sa kahoy. May lumang kandado pa, pero dahil kalawangin na, binuksan niya gamit ang martilyo. Dahan-dahan niyang inangat ang pinto at sa loob ay may hagdan pababa, papunta sa ilalim ng dagat. Habang bumababa siya, napansin niyang tuyo ang loob, parang may sariling hangin. Sa pinakailalim may malaking bakal na kabaong. May nakaukit na pangalan. "Ay, to my beloved grandson, Rick." Kinabahan siya. Binuksan niya ang kabaong at imbes na bangkay, nakita niya ang isang malaking metal chest na puno ng gintong barya, mamahaling hiyas, at dokumentong nagpapatunay na siya ang tunay na tagapagmana ng lahat ng ari-arian ng kanyang lolo. Ang lumang bahay na pinagtawanan ng kanyang pamilya, yun pala ang susi sa lahat ng kayamanan. Nang malaman ito ng pamilya ni Rick, nagsisihan sila. Pero huli na ang lahat. Si Rick, ang taong hindi nila pinansin, ngayon ay pinakamayaman sa kanilang lahat. Minsan ang mga bagay na mukhang walang halaga, iyon pala ang nagtatago ng pinakamalaking